Hello, so ito yung reading natin for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Para sa mga gustong magpa-personal reading, hit na lang ng, i-search mo na lang sa Facebook, Madam P. Okay, pag di mo ma-search, hashtag Madam P TV. Okay, so you do have here external and party. Ito, kukunin ko to as the energy of your person. You do have here regret and repression. And then, meron tayo ditong received or open. And then, storm and unexpected. I feel like yung iba sa inyo pwedeng magkaroon ng mga reconciliation with regards sa mga tao maybe in the past or mga taong hindi okay. Like, you will become like their friend na pwedeng hindi siya emotionally okay eh. So, nakita tayo ng reconciliation or pakikipag-usap sa mga taong nagkakaroon ng problema, kalungkutan, stress, pagkawala, or hindi siya emotionally okay. So, yun yung pinaka-energy ng person na to. Yung person na kakonect mo, lumalabas siya dito as the receive and open, unexpected. I feel like may mga biglaang pangyayari dito sa person na to. It could be something na pwedeng unexpected, hindi inaasahan. Magkaiba yung energy nyo eh. Parang may kanya-kanya kayong buhay. The party and external is here. Mas nakukuha natin na ito yung focus mo ngayon. Like, pwedeng yung iba sa inyo walang communication or walang connection at all. Kasi magkaiba yung energy. Parang walang connection. Walang komunikasyon. Parang ganun. And, yung iba sa inyo, pwedeng may mga kalungkutan ka nararamdaman ngayon kasi nahirapan ka, nabibigatan ka, na parang itinatago mo lang yon para maging malakas or maging matatag ka para sa iba, para damayan sila. Maybe you are someone na nagbibigay ng mga advice sa iyong mga friends, family, or coworkers, or maybe yung iba could be kahit sa Facebook kahit sa ibang platforms. Pwedeng mahilig ka mag-post ng mga something na may kinalaman sa pagbibigay ng advice or what. Okay lang kahit hindi. It's just that nandun yung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka para magpa-apekto sa emosyon mo. Dahil yung emosyon mo ay nagiging, kumbaga ikaw mismo nagbibigay ng strength or kalakasan sa iba. Kaya hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan. So, emotions. Ano yung emotions niyo ng taong to? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Lumabas pa rin itong third eye, clarity. The truth and expression. You do have your ego. What's with the ego? Autumn or harvest, and may isa pang card na lumabas which is reflection, loss, and fragments. Yung harvest, I don't know, nakakaramdam tayo ng something to do with this color, like orange or kulay ng dahon na nalaglag, no? And I don't know if you're wearing this color right now or something to do with this color.
pwedeng maybe the last time na nag-usap kayo nito person na to, may pinag-usapan kayo na may kinalaman dito sa color na to, pwedeng ganun. Or, uh, maybe that's your favorite color, something to do with that color. Emotions mo, alam mo kasi yung energy ng person na to, nararamdaman mo kahit di siya mag-express or magsabi. Pwedeng with the third eye, malakas yung spiritual knowledge mo, no? Yung pakiramdam mo, malakas. And ramdam mo kung ano yung nararamdaman ng person na to para sa'yo kahit walang pag-open up na nagaganap. You do have your ego, vanity, and pride. Yung person na kakonect mo is, nakakakuha tayo dito ng taas ng ego or hindi communicative na person. Parang wala siyang pakialam, no? Yung energy ng pinapakita niya. Pero, ito kasi, lumabas din ito there's this rejection, loss, and fragment. So, this is kalungkutan and parang feeling niya nawalan siya or ramdam niya yung pagkawala mo. And you do have your avoidance. So, nandun yung this person could be steady or naka-stagnant or walang kagalaw-galaw. And maybe yung dating sa'yo nito parang iniiwasan ka niya. Actually, hindi naman siya umiiwas. Wala lang siyang courage or lakas ng loob to communicate or connect with you or hindi niya rin alam kumbaga parang hindi niya rin alam kung ano sasabihin. But you do have your spy at saka watching, inspecting. Napakadalang lumabas nitong card na to sa tuwing nagre-reading ako. And I feel like the energy here is nakamasid or nag-iispiya itong person na to sa'yo. This person is watching you. Not only you, hindi lang ikaw. Yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, friends mo online. Parang ito, hinihimay-himay niya, iniisa-isa niya. Para magkaroon siya ng glimpse or balita sa'yo. Kung hindi kayo friend. Yung iba, maybe you are friends sa social media but a lot of you is hindi. So, nandun yung kahit hindi kayo friend, kahit wala kang balita sa kanya, kahit akala mo wala na siyang pakialam, iniispayan ka pa rin niya. What is the energy in the near future for you? In the near future, you do have here cold and detachment, fulfillment, and wish is here. You do have your rebirth and winter. So, yung winter, lumalabas din siya as coldness, no? Parang, malamig na panahon. And you do have here Ace of Fire. That is Leo, Aries, Sagittarius. Epiphany and breakthroughs. Pluto and transformation. Isa pang card is Karma, Balance, and Justice. So, I feel like in the future, nagtutuloy-tuloy yung coldness, detachment, no communication sa inyong dalawa. And you do have your fulfillment. Parang ang question dito, ano bang mga wish mo? Ano bang gusto mong mangyari? Kasi with the winter and rebirth, may mga bagong opportunity para sa'yo. Pwedeng mabaliktad yung sitwasyon mo.
kung for example, hindi ka okay ngayon, in the near future, you will become okay. Mababaliktad yung sitwasyon mo. Okay? Yung iba naman sa inyo, kung feeling mo okay ka ngayon, in the near future, there's a possibility na magkaroon ka ng mga some sort of dilemma na maging dahilan para mabaliktad yung sitwasyon mo. And yun yung way ng universe for you na i-transform yung buhay mo. Maybe wala ka sa tamang path kung nasaan ka. At kailangan mong simulan or mapunta, kailangan kang dalhin doon sa tamang path para sa'yo. Person na nakakonect mo, in the near future, nakakita tayo dito ng epiphany. Yung energy niya parang, alam mo yung biglang napa-face palm or biglang napahawak yung kamay sa ulo na parang sinasabi sa sarili niya na parang ang tanga-tanga ko, ganito ganyan. So may mga pagsisisi na nakikita tayo dito. Kasi I feel like may mga karma na pwedeng pagdaanan nitong person na to na magiging dahilan para pagsisihan niya yung mga ginawa niya, yung mga choices niya. Kasi there's this transformation, whole transformation to spiritual transformation, physical, realidad niya matatransform, and this person is not feeling happy dun sa mga transformation. And may mga epiphany, may mga realizations dito sa mga bagong ito na nangyayari sa buhay niya. Well, sabi ko nga magkaiba yung energy nyo eh. This could be a person in the past, pero ikaw, mas malakas or mas matibay ka na kasi ngayon. Kumbaga, hindi ka na pwedeng dumating din sa point mo na parang iniyakan mo or naging malungkot ka regarding dito sa past person na to. Pero nakapag move on or nabago na yung mindset or yung energy mo ngayon. Parang okay lang. Malungkot pa rin, of course. But nandun yung okay na. Okay ka na kahit paano. So that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. I mean, with regards to this past person, mas nakuha natin na hayaan mo lang siya. Meron siyang, medyo madilim yung card niya dito. Compared dito sa side mo, which is more on colorful side. Sa side niya, the only light na nakita natin is nung lumabas si fire sign at saka epiphany. At nakakita tayo ng konting light dito. Which is actually parang ang patama sa kanya nitong mga nangyayari sa buhay niya na to ay yung pinaka-core niya. More on inside na realizations. Ayun. So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.